Aura? Come on, Monica. Huwag ka nang magselos. She's just a placeholder. Isang kasangkapan lang siya para maabot ko ang tuktok. Pagkatapos ng IPO mamaya, she's out of my life. Boring siya, amoy kusina, at hinding-hindi siya papasa sa mundo nating dalawa. You are my real queen, Monica. Hindi ang isang probinsyanang katulad niya. Ang boses na yon. Ang boses ni Tristan na dati ay nagpapatibok ng puso ni Aura sa tuwa, ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Nanigas ang mga daliri ni Aura. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang mamahaling telang seda ng asul na kurbata. Ang kurbatang pinag-ipunan niya ng 3 buwan para lamang may maisuot ang asawa sa pinakamahalagang araw ng karera nito. Sa kusina, mausok pa ang bagong sangag na kanin. Amoy na amoy ang piniritong bawang at ang paboritong beef tapa ni Tristan na maingat niyang inihanda mula pa noong 4:00 ng umaga. Sa bawat pag-ikot ng sandok kanina, may kasamang dalangin na sana ay maging matagumpay ang araw na ito para sa kanilang dalawa. Ngunit ang bawat butil ng kanin ay tila naging mga batong bumabara sa kanyang lalamunan nang marinig ang tawanan ni Tristan at ng babae sa kabilang linya. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Aura sa kurbata hanggang sa dulasin ito pababa at lumapag sa sahig ng walang ingay, gaya ng pagguho ng kanyang buong mundo. Walang pagsigaw, walang pag-iyak. Tanging ang marahas na pagpintig ng kanyang puso ang naririnig niya, na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat salita ni Tristan ay nanunuot sa kanyang balat. Mas masakit pa sa hapdi ng mantikang tumalsik sa kanyang braso habang nagluluto kanina. Lumingon si Tristan at doon ay nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mga labi ng lalaki ay hindi agad nabura. Tila hindi nito agad napagtanto na ang kanyang kasangkapan ay nakikinig sa bawat kataksilang binitiwan niya. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Tristan, kundi isang malamig na pagkairita dahil nahuli siya sa gitna ng kanyang pagpapakasaya. "Kanina ka pa ba riyan?" Malamig na tanong ni Tristan habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang telepono sa ibabaw ng mamahaling mesa. Hindi nakasagot si Aura. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Tumingin siya sa suot na apron, isang luma at kupas na tela na naging saksi sa lahat ng pagpupuyat niya sa pagbuo ng mga formula ng produkto ng Lumina Innovatics habang si Tristan ay mahimbing na natutulog. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo sa pagtatrabaho ay tila naging dayuhan sa kanyang paningin. Lumakad si Tristan palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang hatol. "Since narinig mo na rin naman, let's not make this difficult, Aura. Ibibigay ko ang nararapat na settlement para sa'yo. You can have the house sa probinsya. But Lumina? Lumina is mine. It's for someone who can represent the brand with class. Not someone who looks like this." Inilabas ni Tristan ang isang puting sobre mula sa loob ng kanyang mamahaling Amerikana. Inilapag niya ito sa ibabaw ng hapagkainan, sa tabi mismo ng mainit pang almusal na inihanda ni Aura. Ang puting papel ay tila isang mantsa sa gitna ng lahat ng pagsisikap na ibinuhos ni Aura sa loob ng 8 taon. "Pirman mo na yan mamaya pag-alis ko. Don't worry, hindi kita pababayaan. Pero kailangan mo nang tanggapin na hanggang dito na lang tayo. You served your purpose, Aura, and for that, I'm thankful. Pero sa mundong papasukan ko ngayon, may iwan ka na talaga." Tumalikod si Tristan at pumasok sa banyo upang mag-ayos. Iniwan ang asawang tila isang estatwa sa gitna ng kanilang tahanan. Tumingin si Aura sa bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip. Ngunit sa halip na pag-asa, ang nakikita niya ay ang malawak na kawalan. Sa bawat segundong lumilipas, ang huling tanong na binitiwan ni Tristan sa telepono ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw
Sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung ang 8 taon ng pag-ibig at sakripisyo ay sapat na upang tawaging isang placeholder lamang, may halaga pa ba ang isang pusong marunong magmahal sa gitna ng isang mundong tanging ningning lang ang kinikilala? Hanggang kailan mananatiling tikom ang mga labi ng isang babaeng ninakawan, hindi lang ng yaman, kundi pati ng sarili niyang dangal? Bakit ka pa narito? Akala ko ba ay malinaw na ang lahat? Basura ka na sa buhay ng anak ko, Aura. At ang basura, hindi dapat itinatago sa loob ng bahay. Ikinahihiya kita. Hindi pa man natatapos ang gema ng mga hakbang ni Tristan palabas ng pinto. Ang tinig na tila galing sa impyerno ni Doña Esmeralda ay pumuno na sa sala. Nakatayo ang matanda sa may bukana, balot ng mamahaling sutla at nagniningning ang mga gintong alahas sa leeg at braso. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila lason na sumasakal sa bango ng almusal na niluto ni Aura. Walang pasabi na pumasok ang matanda. Kasunod ang 2 katulong na may dalang malalaking itim na supot ng basura. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda nang makita ang puting sobre ng divorce papers sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito at winagayway sa harap ng mukha ni Aura na tila isang toropeyo ng tagumpay. Sa wakas, natauhan din ang anak ko. 8 taon, Aura. 8 taon kitang pinagtiisan kahit alam kong wala kang silbi. Isang tuyot na lupang hindi man lang nagbunga ng kahit isang apo para sa akin. Isang pabigat na walang ibang alam, kundi ang magmukhang kawawa sa harap ng maraming tao. Hindi kumikibo si Aura. Nakatitig lang siya sa mga katulong na nagsimulang pumasok sa kanilang silid at ilabas ang kanyang mga luma at kupas na damit. Ang tunog ng mga hanger na naglalaglagan at ang pagpunit ng mga plastik ay tila mga latay sa kanyang likuran. Bawat piraso ng telang itinatapon sa sahig ay may dalang alaala. Ang blusang suot niya noong unang anibersaryo nila, ang panyo na ginamit niya sa pagpunas ng pawis ni Tristan nung nagsisimula pa lang sila. Lahat iyon, sa isang kumpas ng kamay ng matanda, ay naging dumi sa paningin ng pamilyang pinaglingkuran niya. Huwag ninyong hawakan ang mga yan, mahinang sabi ni Aura, ngunit ang kanyang tinig ay tila bulong sa gitna ng bagyo. At bakit hindi? Singhal ni Doña Esmeralda. Lahat ng narito ay pag-aari ng anak ko. Ang bahay na ito, ang hanging nilalanghap mo, pati na ang mga basahang suot mo. Si Tristan ang nagbayad niyan. Wala kang dinala rito, kundi ang kahirapan mo. Kinuha ng matanda ang isang lumang notebook sa ibabaw ng cabinet. Ang notebook kung saan nakasulat ang lahat ng sikretong formula at mga eksperimento ni Aura para sa mga produkto ng Lumina. Bago pa man makakilos si Aura, marahas itong pinunit ni Doña Esmeralda. Ang mga pahina ay nagliparan sa hangin, tila mga sugatang ibon na bumabagsak sa putikan. Ito? Ang mga kalokohang ito? Tumawa ang matanda ng nakakainggit. Sabi ni Tristan, gawa raw ito ni Monica. Ikaw? Tagasulat ka lang naman, di ba? Isang hamak na sekretarya na nagpumilit maging asawa. Dinala ng mga katulong ang mga itim na supot sa labas ng gate at doon ay walang pakundangan nilang ibinuhos ang lahat ng gamit ni Aura sa kalsada. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang sumilip, bumubulong at tumitingin nang may halong awa at pangungutya. Nakatayo si Aura sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, habang ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa putikan. Si Doña Esmeralda ay nakadungaw sa balkonahe, tila isang reynang pinapanood ang pagkadurog ng isang langgam. Diyan ka nababagay, Aura. Sa labas, kasama ng mga dumi. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kung ayaw mong ipakulong kita sa pagnanakaw ng apelyidong hindi naman para sa'yo. Kasabay ng marahas na pagsasara ng malaking gate ay ang pagbagsak ng unang patak ng ulan. Napaluhod si Aura sa basa at malamig na semento. Pilit na tinitipon ang mga punit na pahina ng kanyang notebook. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan.
Ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay hindi kayang palamigin ng kahit anong bagyo. Sa gitna ng kanyang paghikbi, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron, ang tanging bagay na hindi nakuha ng matanda. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Sa panginginig ng kanyang kamay, sinagot niya ang tawag. Hello? Ang boses ni Aura ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Is ito si Miss Aurora Santos? Isang baritono at seryosong boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Ako ang abogado ng yumaong si Don Ricardo. May mga dokumento siyang iniwan para sa iyo tungkol sa Project X. Ngayon na, ang takdang panahon para buksan ang mga ito. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng sayo? Natigilan si Aura. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na kalsada. Napatingin siya sa saradong gate ng mansyon at pagkatapos ay sa mga punit na pahina sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pait, ay dahan-dahang nag-apoy sa isang bagong determinasyon. Sino ka? Tanong ni Aura, habang ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa cellphone ay tila isang pangako ng paghihiganti. Ang taong tutulong sa iyo na gawing abo ang lahat ng nagpaiyak sa iyo ngayong araw. Walang natira sa akin kundi ang mga alaalang unti-unti na ring dinudurog ng katotohanan. Nakasakay si Aura sa loob ng isang luma at humaharurot na taxi. Bitbit ang iilang piraso ng basang damit na nailigtas niya mula sa putikan. Ang bintana ng sasakyan ay malabo dahil sa hamog ng ulan. Tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang isipan. Napatingin siya sa kanyang mga daliri. Malinis na ang mga ito. Wala na ang singsing na sumisimbolo ng 8 taong sumpa. Ngunit naroon pa rin ang maputlang marka sa kanyang balat. Isang paalala ng isang pangakong nauwi sa wala. Tila bumalik ang kanyang gunita 8 taon na ang nakalilipas sa isang maliit at madilim na apartment kung saan ang tanging liwanag ay ang pangarap na sabay nilang binuo ni Tristan. Naalala niya ang gabing iyon nang umiiyak si Tristan dahil wala na silang pambayad sa kuryente at wala ring puhunan para sa unang prototype ng kanilang skincare line. Noong panahong iyon, si Tristan ay isang lalaking puno ng takot at si Aura ang nagsilbing kanyang lakas. Naalala niya ang paglalakad niya patungo sa isang pawn shop sa kanto. Bit-bit ang tanging kayamanang iniwan ng kanyang ina. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis krus. Para sa kinabukasan natin ito, Aura. Ibabalik ko ito sa iyo, higit pa sa ginto. Ang pangako ni Tristan noon, habang mahigpit siyang niyayakap, naniwala siya. Nagtrabaho siya bilang isang hamak na kahera sa umaga at nagsusuri ng mga kemikal sa gabi, habang si Tristan ang nagsisilbing mukha ng kumpanya dahil sabi nito, mas magtitiwala ang mga investors sa isang lalaking may kumpiyansa. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang talino, ang kanyang pagod, at maging ang kanyang pangalan. Ang bawat tagumpay ng Lumina Innovatics ay may bahid ng kanyang pawis, ngunit sa bawat pag-akyat ng kumpanya, unti-unti rin siyang itinutulak ni Tristan sa madilim na sulok ng limot. Ang anino ng kahapon ay tila isang multong bumubulong sa kanya na ang lahat ng sakripisyo niya ay ginamit lamang upang patalimin ang sundang na ngayon ay nakasaksak sa kanyang likuran. Nabalik lamang ang diwa ni Aura nang huminto ang taxi sa harap ng isang tahimik at lumang gusali sa Binondo. Doon, sa loob ng isang opisina na amoy lumang papel at selyo, naghihintay si Attorney Ramos. Ang abogado ay may seryosong mukha na tila nakakita na ng libu-libong trahedya ng pamilya. Inilatag ng abogado ang isang makapal na folder sa harap ni Aura. Miss Aurora, bago pumanaw ang iyong ama na si Don Ricardo, inatasan niya akong bantayan ang lahat ng iyong ginagawa. Alam niyang ibibigay mo ang lahat para sa pag-ibig, kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ka. Panimula ng abogado habang binubuksan ang mga dokumento ng IPO na ilalabas sana ni Tristan ngayong araw. Kinuha ni Aura ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nanliit
habang binabasa ang mga huling pahina ng kasunduan ng kumpanya. Doon, sa bahagi ng board resolution at transfer of intellectual property, nakita niya ang kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pirma sa itaas nito. Ang bawat kurba at bawat tuldok ng pirma ay tila pamilyar. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi niya kailanman hinawakan ang panulat para sa mga dokumentong ito. Ang petsang nakasulat ay noong gabing may sakit siya at pinainom siya ni Tristan ng gamot na nagpapatulog sa kanya ng mahimbing. Hindi ko ito pirma, attorney, bulong ni Aura habang ang kanyang panginginig ay lumipat mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong pagkatao. Hindi ko kailanman ibinigay ang karapatan ko sa mga formula ng Lumina. Tumingin si Attorney Ramos sa kanya nang may malalim na habag. Iyan ang kinatatakutan ko. Pineke ni Tristan ang iyong pirma sa lahat ng mahahalagang dokumento upang maipakita sa mga investors na siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ginamit niya ang iyong tiwala para nakawin ang iyong pagkakakilanlan bilang inventor. Naramdaman ni Aura ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang batok. Hindi lang pala siya ipinalit sa ibang babae. Ninakawan din siya ng kanyang dangal at ng tanging pamana ng kanyang ama. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ay matagal na palang nagpaplano ng kanyang pagbagsak habang natutulog siya sa kanyang tabi. May paraan ba para mabawi ito? Tanong ni Aura. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng puot na hindi na kayang pigilin. Mayroon, sagot ni Attorney Ramos, sabay labas ng isang pangalawang folder na kulay ginto. Dahil ang lahat ng perang ginamit ni Tristan para simulan ang kumpanya ay nanggaling sa isang trust fund na nakapangalan sa iyo, na hindi niya alam. Sa batas, ikaw ang tunay na pundasyon, pero may isang malaking problema, Aura. Tumingala si Aura, naghihintay. May isang dokumentong hawak si Tristan na nagsasabing kusang loob mong isinusuko ang lahat sa kanya kapalit ng isang bagay na hinding-hindi mo matatanggihan. Isang bagay na itinatago niya sa iyo sa loob ng maraming taon. Napatitig si Aura sa abogado habang ang isang panibagong misteryo ay nagsisimulang bumalot sa kanyang pagkatao. Ano ang lihim na hawak ni Tristan na sapat na upang patahimikin siya habang buhay? Anong pakiramdam ng maging isang footnote lang sa sarili mong kwento, Aura? Isang pahina na pinunit na, nilamukos at itinapon na sa basurahan? Ang tinig ni Monica ay tila hapdi ng alkohol sa isang sariwang sugat. Nakatayo siya sa harap ni Aura sa loob ng isang tahimik at eksklusibong coffee shop kung saan pinili ni Aura na makipagkita upang sana ay makuha ang ilang mahahalagang gamit na naiwan niya. Suot ni Monica ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay, habang si Aura ay nakasuot lamang ng simpleng puting blusa na bakas pa ang pagod ng nagdaang gabi. Walang pag-aalinlangan na naupo si Monica sa harap ni Aura. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki. Itinapat niya ang kanyang kaliwang kamay sa tapat ng mukha ni Aura, sadyang ipinapakita ang isang dambuhalang diamante na nakapaikot sa kanyang daliri. Ang kislap niyon ay tila nanunuya. Familiar ba ito? Tanong ni Monica habang pinaglalaruan ang singsing. Ito yung ring na tinitignan mo sa catalog noong nakaraang buwan, di ba? Sabi ni Tristan, masyado raw itong elegante para sa isang babaeng katulad mo na laging amoy kemikal at sabon. Kaya sa akin niya ibinigay. Mas bagay daw sa akin ang ganitong ningning. Naramdaman ni Aura ang isang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Ang singsing na yon, ang pangarap na hiningi niya kay Tristan bilang regalo sa kanilang anibersaryo, ay nagniningning ngayon sa daliri ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Napansin din niya ang amoy ng pabango ni Monica. Iyon ang amoy na laging dala ni Tristan tuwing uuwi ito ng madaling araw. Ang amoy na pinaniwalaan niyang nanggaling sa mahalagang kliyente. Ang bawat salita ni Monica ay tila isang sinadyang pagtapos sa kung anumang natitirang respeto ni Aura sa kanyang nakaraan.
You were just a lab rat, Aura. Isang manggagawa na ginamit niya para mapayaman ang kumpanya. Ngayong stable na ang Lumina, hindi na niya kailangan ng isang asawang mukhang katulong. He needs a partner. He needs me. Sa kabilang banda ng sakit, may isang maliit na bahagi ng puso ni Aura na dahan-dahang tumitigas. Tiningnan niya si Monica nang diretso sa mga mata. Isang tingin na walang halong takot o pagsuko. Ang ningning na galing sa pagnanakaw, Monica, ay hindi tumatagal. Maaring nakuha mo ang singsing, pero alam nating dalawa na wala kang kakayahang itayo ang kumpanyang yan ng mag-isa. Nagbago ang anyo ng mukha ni Monica. Ang kanyang matatamis na ngiti ay napalitan ng isang madilim na anyo ng galit. Ngunit sa halip na sumagot ng pabalang, bigla siyang tumingin sa labas ng salamin na pinto ng coffee shop. Nakita niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Tristan na humihinto sa tapat. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Aura, mabilis na dinampot ni Monica ang mainit na kape sa mesa at ibinuhos ito sa sarili niyang braso. Kasunod nito ay isang malakas at matunog na sampal na siya mismo ang naglapat sa kanyang sariling pisngi. Aray, Aura, bakit mo ginagawa ito? Patawarin mo ako. Nagmamahalan lang kami. Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay biglang naging paos at puno ng pagtangis. Bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Ang kanyang muka ay agad na nag-apoy sa galit nang makita si Monica na tila nanghihina at hawak-hawak ang namumulang pisngi. Habang si Aura ay nakatayo lang at gulat sa bilis ng pangyayari. Aura! Anong ginawa mo? Sigaw ni Tristan habang mabilis na lumalapit at niyayakap si Monica. Tristan, ayaw niyang tanggapin. Sinaktan niya ako. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Pagdadahilan ni Monica habang humihikbi sa dibdib ng lalaki. Tiningnan ni Tristan si Aura ng may matinding pandidiri. Tila ba nakakakita siya ng isang halimaw. Wala ka na talagang pinagkatandaan, Aura. Akala ko ba ay maayos tayong maghihiwalay? Pero pinatunayan mo lang na isa kang bayolente at desperadang babae. Huwag na huwag mo nang lalapitan si Monica, kundi sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Hindi nagtanggol si Aura. Alam niyang walang silbi ang boses ng katotohanan sa isang lalaking piniling magbulag-bulagan. Tiningnan niya si Monica na nakasilip mula sa balikat ni Tristan. At doon ay nakita niya ang isang mapanuyang ngiti na tanging siya lang ang nakakakita. Habang papalabas ang dalawa, naiwan si Aura sa gitna ng mga matang mapanghusga ng mga tao sa paligid. Ang katahimikan ni Aura ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang tahimik na pagtitipon ng lakas. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng asawang minahal niya ng 8 taon, isang tanong ang nanatiling nakatusok sa kanyang isipan. Hanggang kailan kayang panindigan ni Tristan ang kasinungalingang binuo ng babaeng handang saktan ang sarili para lang manira ng iba? At paano haharapin ni Aura ang susunod na hagupit? Ngayong pati ang batas ay tila balak gamitin ni Tristan upang tuluyan siyang ibaon sa limot. Akala nila ay itinapon na nila ako sa kalsada, gaya ng isang basahan. Hindi nila alam na sa bawat hakbang ko palayo sa kanilang mansyon ay mas lalo akong papalapit sa koronang matagal na nilang ninakaw sa akin. Bumalik si Aura sa maliit at madilim na opisina ni Attorney Ramos, bitbit ang hapdi ng sampal na hindi sa mukha tumama, kundi sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa insidente sa coffee shop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang uri ng puot na dahan-dahang nagiging malamig at kalkulado. Naupo siya sa harap ng lumang mesang kahoy kung saan ang alikabok ay tila nagsasabi ng mga kwento ng mga nakalimutang katarungan. Inilabas ni Attorney Ramos ang isang folder na kulay ginto. Ang folder na kanina pa tila tumatawag sa kanyang pansin. Dahan-dahang binuksan na ng abogado ang mga pahina at doon ay tumambad ang isang katotohanang mas malakas pa sa anumang pasabog. Miss Aurora,
Hindi alam ni Tristan ang buong katotohanan tungkol sa perang ginamit niya 8 taon na ang nakalilipas. Panimula ng abogado habang itinuturo ang isang pangalan sa ibaba ng bawat dokumento. Golden Leaf Holdings. Ang kumpanyang ito ang nagbigay ng bilyong pondo sa Lumina Innovatics noong ito ay nagsisimula pa lamang. At ang Golden Leaf, ito ay isang kumpanyang itinayo ng iyong ama, si Don Ricardo, para sa iyo. Napatitig si Aura sa mga dokumento. Ang mga numero at letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Ibig ninyong sabihin, hindi utang ang perang iyon? Hindi. Iling ni Attorney Ramos, iyon ay isang investment. At dahil sa investment na iyon, ang Golden Leaf Holdings ay nagmamay-ari ng 51% ng stocks ng Lumina Innovatics. Ibig sabihin, kahit anong gawin ni Tristan, kahit gaano pa karaming pekeng dokumento, ang pirmahan niya, ikaw pa rin ang may huling say sa kumpanya. Ikaw ang may-ari ng upuan ng chairman. Tumigil ang paghinga ni Aura. Sa loob ng 8 taon, pinaramdam sa kanya ni Tristan at ng kanyang ina na siya ay isang pulubi na kinahabagan lamang. Pinaramdam sa kanya na bawat butil ng kanin na kinakain niya ay utang niya sa kanila. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nabaligtad. Ang bawat sentimong ginamit ni Tristan para sa kanyang mga mamahaling sasakyan, para sa mga alahas ni Monica, at para sa kayabangan ni Doña Esmeralda, lahat ng iyon ay galing sa kanya. Bakit ngayon niyo lang ito sinabi sa akin? Halos pabulong na tanong ni Aura, ang kanyang tinig ay basag. Dahil iyon ang bilin ng iyong ama, sagot ng abogado. Sabi niya, ibigay mo lang ang susi kapag handa na siyang lumaban. Alam ni Don Ricardo na kailangan mong makita ang tunay na kulay ng mga taong minamahal mo bago mo makuha ang kapangyarihang ito. Dahil ang kapangyarihan ng walang galit ay madaling nakakalimutan, pero ang kapangyarihang galing sa sugat ay hindi kailanman nagpapatawad. Hinaplos ni Aura ang pirma ng kanyang ama sa huling pahina. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng magulang na kahit wala na, ay nagawa pa rin siyang protektahan mula sa mundong ito. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagdurusa. Ito ay luha ng pagpapalaya. Kailan ang IPO? Tanong ni Aura. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumitigas na, tila bakal. Sa susunod na linggo, sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel, iyon ang gabi kung kailan ipapakilala ni Tristan ang kumpanya sa buong mundo. Tumayo si Aura. Ang kanyang tindig ay hindi na ang katulong na yumuyuko sa harap ng biyanan. Hahayaan ko silang umakyat ng mataas. Hahayaan ko silang maramdaman ang sarap ng hangin sa itaas. At sa sandaling akala nila ay hawak na nila ang langit. Doon ko sila ihuhulog sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ano ang plano mo, Miss Aurora? Tumingin si Aura sa bintana, kung saan ang ulan ay tumitila na at ang sikat ng buwan ay nagsisimulang lumabas. Gusto kong maramdaman nila ang hiya. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng mga magnanakaw na nagpanggap na hari at reyna. Pero bago iyon, kailangan ko munang pumasok sa lungga ng mga ahas nang hindi nila namamalayan. Delikado yan, paalala ni Ramos. Mas delikado ang isang babaeng wala nang mawawala, sagot ni Aura. Habang naglalakad si Aura palabas ng gusali, isang itim na kotse ang dahan-dahang sumunod sa kanya mula sa dilim. Hindi niya alam, ngunit sa mga oras na yon, may isang lihim pang nakatago sa loob ng mga dokumento ni Tristan. Isang lihim na may kinalaman sa kamatayan ng kanyang ama na hindi pa nasasabi ni Attorney Ramos. Handa na ba si Aura na harapin ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay maaaring siya ring kumuha ng buhay ng taong pinakamahalaga sa kanya? Ang pinakamabisang lason ay ang mga salitang matamis na binibigkas ng isang pusong puno ng puot. Upang mahuli ang isang ahas, kailangan mong maging kasing amo ng isang kalapati, kahit na ang bawat himaymay ng iyong pagkatao ay nagnanais ng sumigaw.
Tumayo si Aura sa tapat ng malaking pintong kahoy ng opisina ni Tristan sa loob ng mansyon. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Hinayaan niyang magulo ng kaunti ang kanyang buhok at tinanggal ang ayos ng kanyang damit upang magmukhang galing sa isang mahabang gabi ng pag-iyak. Ito na ang huling pagkakataon. Nagaganap siya sa papel na kinamumuhian ni siya. Ang papel ng isang desperadang asawa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang malamig na liwanag ng mga monitor at ang amoy ng mamahaling tabako. Nakaupo si Tristan sa likod ng kanyang malawak na mesa, tila isang haring nasisiyahan sa kanyang kaharian. Nang makita niya si Aura, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Bumalik ka," ani Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. "Akala ko ba ay may natitira ka pang dangal, Aura? Sabi ni Mami pinalayas ka na niya. Bakit narito ka na naman at nagmamakaawa?" Lumapit si Aura. Ang kanyang mga hakbang ay tila bibigay na sa bigat. Napaluhod siya sa tabi ng upuan ni Tristan. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa braso ng lalaki. Ang pakiramdam ng balat ni Tristan ay tila uod na gumagapang sa kanyang kamay. Ngunit kinuha niya ang bawat lakas upang hindi ito bitawan. "Tristan, please!" Pagmamakaawa ni Aura, ang kanyang boses ay gumaralgal. Isang sining ng pagpapanggap na matagal niyang pinag-aralan sa harap ng salamin. "Huwag mo akong itaboy ng ganito. Gagawin ko ang lahat. Tatanggapin ko kahit anong gusto mo, kahit si Monica. Basta huwag mo lang akong iwan sa kalsada. Wala akong mapupuntahan." Tumawa si Tristan, isang tunog na walang kaluluwa. Hinawakan niya ang baba ni Aura at pilit na iniharap ito sa kanya. "Ngayon mo lang na-realize na wala kang halaga kung wala ako? Nakakatawa ka, Aura. You look so pathetic right ngayon. Pero sige, dahil kailangan ko pang asikasuhin ang mga final papers para sa IPO, manatili ka riyan. Ipapakulot kita ng pagkain sa mga katulong. Pero huwag na huwag kang lalabas ng kwartong ito." Eksaktong tumunog ang telepono ni Tristan. Nakita ni Aura ang pangalan ni Monica sa screen. Sa isang kumpas ng kamay, tumayo si Tristan at lumabas sa balkonahe. Upang sagutin ang tawag, iniwan ang kanyang laptop na bukas sa ibabaw ng mesa. Ito na ang pagkakataon. Sa isang iglap, nawala ang lungkot sa mukha ni Aura. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang mangangaso. Mabilis niyang inilabas ang isang maliit na USB drive mula sa loob ng kanyang medyas at isinaksak ito sa gilid ng laptop. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard, hinahanap ang mga folder na may pamagat na financial logs at offshore accounts. Ang baoto sa kanyang dibdib ay tila tumitigil sa bawat file na matagumpay niyang nakokopya. Nakita niya ang mga transaksyon kung saan ang bilyong pondo mula sa Golden Leaf Holdings ay inililipat sa mga personal na account ni Tristan sa ibang bansa. Ngunit higit sa pera, isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang folder na may pamagat na The Ricardo Incident. Bago pa man niya maklik ang file, narinig niya ang paghinto ng pagsasalita ni Tristan sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos nito sa sahig ng balkonahe ay tila bawat tibok ng orasan na nagbabala ng panganib. Mabilis na tinangka ni Aura na tanggalin ang USB, ngunit isang error message ang lumabas sa screen na nagpapatagal sa proseso. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Papalapit na ang anino ni Tristan sa pinto ng balkonahe. "Wait, Monica, I think I heard something inside." Ang boses ni Tristan ay puno ng hinala. Nanlamig ang buong katawan ni Aura. Ang pag-usad ng pag-copy ng mga file ay nasa 79% pa lamang. Hindi niya maaaring hugutin ang drive ng hindi tapos dahil mabubura ang lahat ng ebidensya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng balkonahe. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting lumalamon sa dilim ng opisina. Mabilis na ipinikit ni Aura ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang ulo sa gilid ng mesa.
Tila isang taong nakatulog sa gitna ng matinding pagod at pag-iyak. Naramdaman niya ang presensya ni Tristan na nakatayo sa kanyang likuran. Ang init ng hininga nito ay tumatama sa kanyang leeg. Aura? Tawag ng lalaki. Ang boses ay mababa at mapanganib. Anong ginagawa mo riyan sa harap ng computer ko? Hinawakan ni Tristan ang balikat ni Aura at pilit siyang iniharap. Ang kamay ng lalaki ay dahan-dahang bumababa patungo sa kinaroroonan ng USB drive na nakasaksak pa rin sa laptop. Ang pinakamabigat na tanikala ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga huwad na pabor na isinusuumbat sa iyo ng mga taong akala mo ay pamilya, hanggang sa mawalan ka na ng hininga sa ilalim ng bigat ng utang na loob. Dahan-dahang iminulat ni Aura ang kanyang mga mata. Sadyang pinalalabo ang kanyang paningin upang magmukhang galing sa isang malalim na pagkakatulog. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang berdeng ilaw sa laptop, tapos na ang pag-copy. Isang mabilis na kumpas ng kamay ang ginawa niya, kasabay ng paghikbi upang itago ang USB drive sa ilalim ng kanyang palad bago pa man ito tuluyang makita ni Tristan. Tristan! Sorry, nakatulog ako. Tinitignan ko lang yung litrato natin nung kinasal tayo na nakasave sa desktop mo. Bulong ni Aura, ang kanyang boses ay pununo ng pait at pagod. Tumingin si Tristan sa screen. Isang lumang wallpaper nga ang nakabukas doon. Isang taktika na mabilis na ginawa ni Aura bago siya nakatulog. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki. Hinawakan niya ang buhok ni Aura at marahas itong hinila pa itaas. Kahit kailan talaga, napakadesperada mo. Hindi mo ba matanggap na wala na yung pag-ibig na yan? Pera at kapangyarihan na ang nagpapatakbo sa mundo ngayon, Aura. Huwag kang hahawak sa gamit ko. Baka madumihan mo pa ang mga plano ko para sa IPO. Binitawan niya si Aura na tila isang maruming basahan at lumabas ng silid. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Aura, ang pinto ay muling bumukas ng marahas. Pumasok si Doña Esmeralda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang matapang na reyna na sumisigaw. Nakaupo siya sa isang wheelchair, may hawak na panyo sa kanyang ilong, at ang kanyang mga mata ay tila pagod at nanghihina. Aura, anak. Ang tawag ng matanda ay tila isang malambot na kislap ng kuryente. Napasinghap si Aura. Ang salitang anak mula sa bibig ni Doña Esmeralda ay mas nakakatakot kaysa sa anumang mura o insulto. Lumapit ang matanda sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay na tila ba hihimatayin ito sa anumang sandali. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Pero tignan mo ako. Ang puso ko ay mahina na. Ang stress na idinudulot ng pag-aaway ninyo ni Tristan ay pumapatay sa akin. Hindi ba't noong dumating ka rito, wala kang kahit ano? Kami ang nagbigay sa iyo ng bubong. Kami ang nagpakain sa iyo. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Naramdaman ni Aura ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib, ang utang na loob. Ang paboritong armas ng mga Pilipino upang igapos ang kalooban ng iba. Alam ni Aura na ang bawat butil ng kanin na kinain niya ay binayaran niya ng 10 beses na pagod. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ng matanda ay tila ba siya ang may pinakamalaking kasalanan sa mundo. Anong gusto niyo, Doña Esmeralda? Gusto ko lang ng kapayapaan, Aura. Ayaw ni Tristan na magkaroon ng gulo sa IPO. Pirmahan mo na ang waiver of rights na ito. Isuko mo na ang anumang habol mo sa Lumina at sa mga ari-arian ni Tristan. Gawin mo ito para sa akin. Para sa huling hininga ng isang matandang itinuring kang pamilya. Inilabas ng matanda ang isang makapal na dokumento. Ito ay isang quitclaim at waiver. Isang kasunduan na magtatanggal sa lahat ng karapatan ni Aura bilang asawa at bilang bahagi ng kumpanya. Tumingin si Aura sa matanda at nakita niya ang isang mabilis na kislap ng katusuhan sa likod ng mga matang nagkukunwaring may sakit. Sige po, mahinang sagot ni Aura. Pipirmahan ko ito, pero hayaan niyo akong gamitin ang sarili kong panulat. Iyon ang huling regalo ng tatay ko sa akin bago siya mamatay. Gusto kong siya ang saksi sa huling sakripisyo ko para sa inyo.
Kinuha ni Aura ang isang eleganteng itim na ballpen mula sa kanyang bulsa, ang pen na ibinigay sa kanya ni Attorney Ramos. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, ang bawat letra ng kanyang pangalan ay dahan-dahang lumalapat sa papel. Nakita niya ang pagkislap ng tuwa sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay tila biglang lumakas. Ang kanyang pag-ubo ay nawala na parang bula. Salamat, Aura. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang ka rin. Ang tinig ng matanda ay muling naging matalas at puno ng pangungutya, habang mabilis na hinahablot ang papel mula sa mesa. Hindi alam ni Doña Esmeralda na ang tintang ginamit ni Aura ay isang espesyal na uri ng disappearing ink. Sa loob ng 2 oras, ang lahat ng nakasulat sa dokumentong yon ay maglalaho, na tila ba hindi kailanman nagkaroon ng pirma. Ang papel ay magiging blanko muli, gaya ng mga pangakong ibinigay sa kanya ng pamilyang Fajardo. Lumabas si Doña Esmeralda sa silid, tumayo mula sa kanyang wheelchair ng walang kahirap-hirap, at naglakad palayo habang tumatawa. Naiwan si Aura sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Tumingin siya sa USB drive na nakatago sa kanyang palad. Sa loob niyon ay ang katotohanang dudurog sa lahat ng kasinungalingan ni Tristan at Esmeralda. Ngunit habang tinitignan niya ang pinto, isang kaisipan ang gumulo sa kanya. Paano kung ang Project X, tama na no? Na binanggit ni Attorney Ramos ay hindi lang tungkol sa kumpanya. Paano kung ang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang ama ay may kinalaman sa lason na dahan-dahang ibinibigay din sa kanya ni Tristan sa loob ng 8 taon? Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang oras ay tumatakbo at ang tinta sa papel ay nagsisimula ng maglaho, gaya ng pasensya ng isang babaeng handa ng sumabog. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ito pilitin na ibaon at tapakan, makakahanap ito ng bitak upang bumukal at lunurin ang lahat ng iyong kasinungalingan. Ang Grand Ballroom ay punong-puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng mga kristal na baso na nagkakaumpugan na tila isang marangyang musika sa pandinig ng mga elitista. Ito ang charity ball ng Lumina Innovatics, isang gabi ng pagpapakitang gilas bago ang opisyal na IPO. Nakatayo si Aura sa isang madilim na sulok, suot ang isang simpleng itim na bestida na kinuha niya sa kanyang lumang baul. Hindi siya imbitado, ngunit pumasok siya bilang bahagi ng catering staff, dala ang isang maskara ng pagpapakumbaba na nagkukubli sa kanyang nag-aapoy na plano. Mula sa malayo, nakita niya si Monica na suot ang isang kumikinang na asul na gown, nakasandal sa bisig ni Tristan habang tumatawa ng malakas. Sila ang sentro ng atensyon, ang tinatawag ng lahat na power couple ng industriya. Bawat kumpas ng kamay ni Monica ay puno ng kayabangan, na tila ba ang buong mundo ay nakalatag na sa kanyang paanan. Aura dear, baka gusto mong kumuha ng tray at magsilbi na lang ng wine. Mas bagay ka rito bilang waitress kaysa magpanggap na bahagi pa rin ng pamilyang ito. Bulong ni Monica nang mapadaan siya sa kinaroroonan ni Aura. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya lumakad patungo sa entablado upang magbigay ng talumpati tungkol sa leadership and excellence. Habang nagsasalita si Monica tungkol sa kanyang mga academic achievements sa Harvard at kung paano nito binago ang pananaw niya sa negosyo, dahan-dahang lumapit si Aura sa control booth ng audiovisual presentation. Inilabas niya ang kanyang USB drive at mabilis na pinalitan ang file na nakasalang para sa background presentation ni Monica. Sa gitna ng madamdaming pananalita ni Monica, biglang nagbago ang mga larawan sa malaking LED screen sa likod niya. Sa halip na mga graph ng benta at mga litrato ng charity work, lumabas ang isang opisyal na dokumento mula sa registrar ng universidad na binanggit ni Monica. Ang dokumento ay malinaw na nagsasabing walang record ng isang Monica de la Riva sa kanilang listahan ng mga nagtapos. Sinundan ito ng isang email thread kung saan binayaran ni Monica ang isang fixer
upang pekein ang kanyang diploma at transcripts. Ang bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang mga socialites na kanina ay nakikinig ng mabuti ay nagsimulang magtakip ng bibig at magbulungan ng may halong pangungutya. Napahinto si Monica. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang pinturang nabuhusan ng tubig. Ano ito? Tristan, patayin niyo yan! Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Mabilis na kumilos si Tristan, ngunit huli na. Ang kahihiyan ay nakatatak na sa isipan ng bawat investor na naroon. Galit na lumingon si Tristan sa paligid at doon niya nakita si Aura na dahan-dahang lumalabas mula sa control booth. May isang malamig at matapang na ngiti sa mga labi. Marahas na hinila ni Tristan si Aura patungo sa isang bakanting pasilyo sa gilid ng ballroom. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Aura ay tila bakal na nagbabantang bumali sa kanyang buto. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Singal ni Tristan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinira mo ang reputasyon ni Monica. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa imahe ng kumpanya ngayong gabi? Wala akong sinira, Tristan. Ibinigay ko lang ang katotohanang matagal niyo nang itinatago. Sagot ni Aura, ang kanyang boses ay hindi man lang nanginig sa takot. Ang isang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan ay hinding-hindi mananatiling nakatayo. Sa sobrang galit, itinaas ni Tristan ang kanyang kamay. Tila babalak niyang saktan si Aura upang patahimikin ito. Napapikit si Aura. Hinihintay ang pagdapo ng sakit, ngunit ang hampas ay hindi dumating. Ang isang tunay na lalaki ay hindi gumagamit ng dahas upang pagtakpan ang kanyang sariling kahinaan at pagkakamali. Isang baritono at kalmadong boses ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang matangkad na lalaki, suot ang isang eleganteng kulay abong tuksido, ang humawak sa kamay ni Tristan. Ang presensya ng lalaki ay puno ng awtoridad, na tila ba ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat. Gabriel? Bulong ni Tristan. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng kaba. Anong ginagawa mo rito? Si Gabriel Valeriano, ang pinakamalaking karibal ni Tristan sa negosyo at ang taong kinatatakutan ng lahat sa stock market. Hindi pinansin ni Gabriel si Tristan. Sa halip, tiningnan niya si Aura nang may kakaibang lalim sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila ba matagal na silang magkakilala. Miss Santos, sa tingin ko ay tapos na ang tungkulin mo rito ngayong gabi. Ani Gabriel, habang dahan-dahang inaalis ang kamay ni Tristan sa braso ni Aura. Hayaan mong ako na ang maghatid sa iyo palabas. Naiwan si Tristan na nakatayo, nanginginig sa puot at kahihiyan habang pinapanood silang maglakad palayo. Habang naglalakad si Aura kasama si Gabriel, naramdaman niya ang init ng proteksyon ng lalaki. Ngunit may isang katanungang bumabagabag sa kanya. Bakit siya tinutulungan ng isang taong dapat ay kaaway ng pamilya Fajardo? At ano ang kapalit ng kaligtasang inaalok ni Gabriel sa kanya sa gitna ng digmaang ito? Ang kaaway ng iyong kaaway ay hindi laging iyong kaibigan. Minsan, siya ay ang salamin ng iyong nakaraan na magpapaalala sa iyo kung gaano kalalim ang sugat na kailangan mong gamutin. Tahimik ang loob ng itim na sasakyan ni Gabriel habang binabaybay nila ang maulang kalsada palayo sa ingay ng ballroom. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng mga wipers sa salamin at ang mahinang ugong ng makina na tila isang oyayi sa gitna ng gulo. Nakatingin si Aura sa labas. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa mga patak ng ulan. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Basag ni Aura ang katahimikan. Hindi niya nilingon ang lalaki, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito sa kanyang tabi. Business rival ka ni Tristan. Dapat ay natutuwa ka dahil nasisira ang reputasyon niya. Hindi mo kailangang iligtas ang asawa ng kaaway mo.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi kita iniligtas dahil asawa ka ni Tristan, Aura. Iniligtas kita dahil ikaw ang anak ni Don Ricardo at ang iyong ama ay ang taong dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Nilingon siya ni Aura ng may halong gulat. Anong ibig mong sabihin? Protege ako ng tatay mo noon, bago siya nagkasakit. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng respeto. Siya ang nagpaaral sa akin at nagturo sa akin ng lahat tungkol sa negosyo. Noong mamatay siya, ipinangako ko sa sarili ko na babantayan ko ang kaisa-isa niyang kayamanan. At hindi iyon ang kumpanya, Aura, kundi ikaw. Naramdaman ni Aura ang isang mainit na bugso ng emosyon, ang utang na loob na akala niya ay iginapos siya sa pamilya. Fajardo ay tila may katapat na mas malalim na koneksyon sa taong hindi niya inaasahan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali na yari sa salamin at bakal. Dinala ni Gabriel si Aura sa kanyang pribadong opisina sa pinakataas na palapag. Doon, inilatag ni Gabriel ang mga asul na folder na puno ng mga technical na drawing at mga selyadong dokumento. Matagal ko nang iniimbestigahan si Tristan. Simula ni Gabriel habang iniabot kay Aura ang isang baso ng mainit na tsa. Alam kong ninakaw niya ang mga formula mo. Pero may isang bagay akong natuklasan na mas masahol pa sa pagnanakaw ng pera. Binuksan ni Aura ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga petsa ng mga patent. Ito ang formula para sa pusong ginagawa namin noon. Ang sabi ni Tristan, hindi ito gumana, kaya itinigil namin ang development. Hindi yun totoo. Maring sabi ni Gabriel, gumana ang formula na yon, Aura. Iyan ang Project X. Ang gamot na yan ang sana ay magliligtas sa tatay mo noong inatake siya sa puso. Ngunit tinago yun ni Tristan. Pinatagal niya ang proseso ng patent sa ilalim ng sarili niyang pangalan habang ang tatay mo ay nag-aagaw buhay sa ospital. Nabitawan ni Aura ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabagsak nito sa makapal na karpet ay hindi narinig. Ngunit ang pagkadurog ng kanyang puso ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Ang tsa ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ibig mong sabihin, kaya niyang iligtas si Papa? Hawak niya ang gamot na kailangan ni Papa. Pero pinili niyang itago ito para lang makuha ang patent ng mag-isa. Ang boses ni Aura ay tila galing sa isang malalim na balon ng pait. Tumango si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Noong mamatay ang tatay mo, automatikong napunta kay Tristan ang kontrol sa kumpanya dahil ikaw ang tagapagmana at siya ang asawa mo. Ginamit niya ang kamatayan ng biyenan niya para maging hari. Ang gamot na dapat ay nagligtas sa iyong ama ay ang gamot na ngayon ay ibinebenta niya bilang kanyang greatest invention sa darating na IPO. Napahawak si Aura sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang lalaking niyakap niya gabi-gabi, ang lalaking pinagsilbihan niya at inalayan ng kanyang buhay, ay ang parehong lalaking hinayaang mamatay ang kanyang ama para lang sa ambisyon. Ang sakripisyo ni Aura sa loob ng 8 taon ay hindi lang pala pagnanakaw. Ito ay isang mahaba at madugong pagtataksil sa kanyang sariling dugo. Dahan-dahang tumayo si Aura. Ang kanyang mga luha ay tumigil na sa pag-agos at ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng marmol. Walang bakas ng panghihina, tanging isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. Tutulungan kita, Gabriel, sabi ni Aura. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Hindi ko lang babawiin ang Lumina. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimo na kinita niya mula sa gamot na yon ay 1 taon ng pagdurusa ang kabayaran niya sa kulungan. Anong plano mo? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Aura sa malaking bintana kung saan tanaw ang nagliliwanag na logo ng Lumina Innovatics sa kabilang gusali. Gusto ko siyang makitang nagniningning sa pinakamataas na entablado ng IPO.
Gusto kong maramdaman niya na hawak na niya ang buong mundo. Dahil doon, sa harap ng lahat ng taong tinitingala niya, doon ko ipapamukha sa kanya na siya ay isang mamamatay tao. Ngunit habang nagpaplano si Aura, isang malakas na tawag mula kay Attorney Ramos ang gumambala sa kanila. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay puno ng kaba. Miss Aura, kailangan mong magtago. Nalaman ni Tristan na kinuha mo ang mga files sa laptop niya. Nagpadala siya ng mga tao sa lumang mong apartment at sa opisina ko. Nanganganib ang buhay mo. Napatitig si Aura kay Gabriel. Ang laro ay naging mas madugo. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol na sa kung sino ang mananatiling buhay hanggang sa huling anunsyo ng stock market. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng isang kumpanya. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng ambisyon, ng talino, at ng pag-ibig. Monica, my love, ang Lumina Innovatics ay hindi magiging ganito kakinang kung wala ka sa tabi ko bilang aking katuwang at inspirasyon. Ang boses ni Tristan, na pinalakas ng mga dambuhalang speaker sa loob ng Grand Ballroom, ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa bawat sulok ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, balot ng isang mamahaling puting tuxedo, habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Monica. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasamba sa kanilang dalawa. Sa harap ng mga pinakamayamang investor at ng buong media, inangkin ni Tristan ang bawat butil ng pawis at talino na ibinuhos ni Aura sa loob ng 8 taon at inialay ito sa paanan ng kanyang kabit sa pinakamadilim na bahagi ng ballroom. Sa likod ng malalaking kurtinang pelus, nakatayo si Aura. Hindi na siya ang babaeng amoy kusina at may dungis ang apron. Suot niya ang isang eleganteng emerald green gown na tila kulay ng mga dahon sa ilalim ng ulan, ang paboritong kulay ng kanyang ama. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit isang patak ng luha. Tanging ang liyab na lamang ng katarungan. Handa ka na ba? Bulong ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang boses nito ay kalmado, ngunit puno ng suporta. Tumango si Aura. Panahon na para tapusin ang palabas na ito. Habang magsasagawa na sana si Tristan ng simbolikong pagpindot sa buzzer para sa opisyal na pagbubukas ng stock trading, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Pagkatapos ng ilang segundo, muling bumukas ang malaking LED screen sa entablado. Ngunit hindi ang logo ng Lumina ang lumabas. Isang video ang nagsimulang mag-play. Hindi ito isang promotional video. Ito ay isang kuha mula sa CCTV ng isang ospital. 8 taon na ang nakalilipas. Nakita ng lahat si Tristan na nakatayo sa labas ng ICU habang ang tatay ni Aura ay nag-aagaw buhay sa loob. Nakita ang paglapit ng isang doktor na may dalang mga papel, ang release form para sa experimental drug na Project X. At nakita ng lahat ang malamig na pagtanggi ni Tristan, ang pagpunit niya sa dokumentong sana ay nagligtas sa buhay ni Don Ricardo. Ang mga bulungan sa ballroom ay tila isang malakas na alon na humahampas sa mga pader. Ang mukha ni Tristan ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Ano ito? Patayin niyo yan! Isang paninira lang ito! Sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Aura mula sa dilim patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbabadya ng katapusan ni Tristan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga kamera na kanina ay nasa kay Tristan ay mabilis na bumaling sa babaeng akala ng lahat ay matagal nang kinalimutan. Ang katotohanan ay hindi kailanman namamatay Tristan. Ang tinig ni Aura ay malinaw at buo. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. 8 taon mong pinaniwala ang mundo na ikaw ang utak ng kumpanyang ito.
8 taon mong pinaniwala ako na wala akong halaga. Pero ngayong gabi, ang lahat ng kasinungalingan mo ay magiging abo. Aura, bumaba ka riyan. You're insane. Security, ilabas ang babaeng ito. Galit na sigaw ni Doña Esmeralda mula sa kanyang upuan sa unahan, ngunit walang security na lumapit. Sa halip, tumayo si Attorney Ramos at lumapit sa entablado. Dala ang isang selyadong folder. Hindi niyo siya maaaring ilabas. Pahayag ni Attorney Ramos sa harap ng lahat. Dahil ang babaeng kinukutya ninyo ay ang tunay at nag-iisang may-ari ng 51% ng stocks ng Lumina Innovatics sa pamamagitan ng Golden Leaf Holdings, Tristan Fajardo. Base sa desisyon ng may-ari ng kumpanya, ikaw ay tinatanggal na sa posisyon bilang CEO, epektibo ngayong sandali. Isang matinding katahimikan ang muling namayani. Bago ito sinundan ng mas malakas na bulungan. Si Monica ay dahan-dahang bumitaw sa braso ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa mga reporter na nagsimulang kumuha ng litrato ng kanyang mukhang puno ng kahihiyan. Lumapit si Aura kay Tristan, sapat na malapit upang maramdaman ang mabilis at takot na paghinga ng lalaki. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitignan niya ng may pag-ibig, ngunit ngayon ay wala nang makikita kundi ang kawalan. Tristan, hindi ka ang CEO, hindi ka ang hari sa kumpanyang ito at sa buhay na ito. Ikaw ay isang empleyado ko lang na napatunayang magnanakaw. Bulong ni Aura, ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal na narinig ng buong mundo. At ang mga magnanakaw, hindi sa opisina ang tuloy, kundi sa likod ng rehas. Isang grupo ng mga pulis, kasama si Gabriel, ang pumasok sa ballroom. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang pamilyar na musika para kay Aura, ang musika ng katarungan. Ngunit bago pa man madala ng mga pulis si Tristan, isang malakas na sigaw ang umaling-awngaw mula sa likuran. Si Monica, na halatang nababalot ng takot at desperasyon, ay biglang umatras palayo sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabahala habang mabilis niyang sinusulyapan ang bawat mukha sa silid. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya, nanginginig ang kanyang tinig. "Aura, maaari mo akong husgahan habang buhay, pero hindi mo pa alam ang buong katotohanan." Napahinto ang lahat. "Akala mo ba ito na ang katapusan?" Patuloy ni Monica. "May isang lihim na matagal nang nakabaon. At kapag nalaman mo yon, mababago ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo at sa pamilyang ipinagtatanggol mo." Nagkatinginan ang mga panauhin habang lalong bumibigat ang katahimikan sa paligid. Nanatiling nakatitig si Aura kay Monica. Pilit inuunawa ang mga salitang kanyang narinig. At sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na kahit nabunyag na ang maraming kasinungalingan, may isa pang lihim na naghihintay na lumabas. Isang lihim na maaaring tuluyang magpabago sa buhay ng lahat ng taong naroroon. Napatitig si Aura kay Monica. Ano pa ang pwedeng mawala sa kanya? Ano ang lihim na itinatago ng dalawa na tila mas nakamamatay kaysa sa lahat ng kanilang nagawa? Ang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga luha at nakaw na pangarap ay tila isang dambuhalang kastilyong gawa sa baraha, isang ihip lang ng katotohanan, at ang lahat ay guguho sa isang iglap. Ang ingay ng ballroom ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang malaking screen sa entablado ay nagpapakita ng mga pulang numero. Ang stock price ng Lumina Innovatics, na kanina ay nasa rurok ng tagumpay, ay dahan-dahang bumubulusok pababa na tila isang batong nahulog sa banging walang hanggan. Ang bawat pulang araw na nakaturo sa ibaba ay tila mga saksak sa dibdib ni Tristan. Ang mga investors na kanina ay naguunahang kamayan, siya ay ngayon ay naguunahan ng lumabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pandidiri. Nakatayo si Tristan sa gitna ng entablado, tila isang kapitan ng barkong lumulubog.
Ang kanyang puting tuxedo ay gusot na at ang kanyang pawis ay tumatagaktak, humahalo sa kanyang mahal na pabango na ngayon ay amoy takot. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila hanging walang silbi. Tristan, anong gagawin natin? Ang mga bangko ay nag-freeze na ng accounts natin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng desperasyon habang hinihila ang braso ng anak. Ang matanda na kanina ay naglalakad ng tuwid ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na mawala ang lahat ng kanyang karangyaan. Hindi sumagot si Tristan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Aura na nakatayo sa di kalayuan kasama si Gabriel. Ang aura ng kapangyarihan sa paligid ni Aura ay tila isang pader na hindi na niya kayang akyatin. Sa isang iglap, ang babaeng itinuring niyang placeholder ay siyang naging reyna ng kanyang pagkatalo. Monica, tulungan mo ako. Kailangan nating ayusin ang image natin. Baling ni Tristan sa babaeng kanina ay nangako ng habambuhay na katapatan. Ngunit ang Monica na nasa harap niya ay hindi na ang mapagmahal na inspirasyon. Ang mga mata ni Monica ay malamig. Mas malamig pa sa yelong nasa mga baso ng champagne. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Tristan sa kanyang balikat. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at inayos ang kanyang buhok. Tila ba wala siyang kinalaman sa lalaking nasa harap niya. Anong natin, Tristan? Ang boses ni Monica ay matalim at puno ng pangungutya. Wala nang tayo. Ang kumpanyang ito ay basahan na lang. At ayaw kong madungisan ang pangalan ko sa isang talunang katulad mo. I was with you because of the glory, because of the power. Ngayong wala na ang lahat ng yan. Anong silbi mo sa akin? Monica, mahal kita. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sigaw ni Tristan. Ang kanyang tinig ay basag na tila isang kristal na nadurog sa semento. Isang mapait na tawa ang binitiwan ni Monica habang naglalakad palayo. Mahal? Tristan, ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap na katulad ni Aura. Sa mundo nating dalawa, negosyo ang lahat. At sa negosyong ito, lugi ka na. Huwag mo na akong tatawagan. Huwag ka na ring magpapakita sa akin. Tumalikod si Monica at mabilis na naglakad palabas ng ballroom. Iniwan si Tristan na nakaluhod sa entablado sa harap ng mga kamera na patuloy na kumukuha ng bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang imperyo ay hindi narinig ng tainga. Ngunit naramdaman yon ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Lumapit si Aura, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Tumigil siya sa harap ni Tristan. Tinitignan ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ang lumina sa ganitong kalapit, Tristan. Mahinang sabi ni Aura. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat formula na inangkin mo, ibabalik ko ang lahat sa tunay na nagmamay-ari. At ikaw, maiiwan ka sa dilim, kasama ang lahat ng kasalanang ginawa mo. Ngunit bago tuluyang makaalis si Aura, mabilis na sumigaw si Monica mula sa may pinto. Isang huling hirit na tila isang lason na itinanim sa hangin. Aura, huwag kang masyadong magsaya. Akala mo ba ay nanalo ka na? May isang lihim si Tristan na hinding-hindi niya sinabi sa'yo. Isang lihim tungkol sa anak na akala mo ay namatay. 8 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Aura. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay tila nababawi na niya, ay muling nayanig. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang puso. Isang kaba na mas masakit pa sa anumang pagtataksil sa negosyo. Nilingon niya si Tristan na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Ano ang ibig niyang sabihin, Tristan? Ang boses ni Aura ay nanginginig, puno ng takot at pag-asa na hindi niya mapaliwanag. Anong tungkol sa anak ko? Ang katahimikan ni Tristan ay tila isang kumpirmasyon ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Ang pinakamapanganib na lason ay hindi yung ibinibigay ng isang kaaway,
kundi ang mga salita ng pagsisisi na namumumutawi sa labi ng isang taong nais ka lamang gamitin matapos nilang mabatid na wala na silang kapangyarihang saktan ka. Bumalik si Aura sa mansyon ng mga Fajardo, hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na naiwan sa loob ng mga pader na yon. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat, tila nagbababala na ang laban ay hindi pa tapos. Sa labas ng malaking gate, wala na ang mga gwardiyang dati ay yumuyuko kay Tristan. Ang lahat ay tila iniwan na ng liwanag. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya si Doña Esmeralda. Ang matanda, na dati ay may hawak na latigo ng mga salita, ay ngayon ay nakasalampak sa sahig, may hawak na rosaryo, at ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Nang makita niya si Aura, mabilis siyang gumapang patungo sa mga paa nito. Ang kanyang mamahaling sutla ay nadudumihan na ng alikabok ng sarili nilang tahanan. Aura, anak, patawarin mo kami. Ang boses ng matanda ay tila isang tuyot na tunog na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Nagkamali kami. Si Tristan, nabigla lang siya sa ambisyon. Huwag mo kaming pabayaan. Mawawala sa amin ang lahat. Ang bahay na ito, ang pangalan namin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Tumingin si Aura sa baba. Sa matandang dati ay nagtapon ng kanyang mga gamit sa putikan. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malamig na kawalan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Doña Esmeralda. Tila ba natatakot siyang madumihan ng desperasyon ng matanda. Bakit ka umiiyak ngayon, Doña Esmeralda? Ang boses ni Aura ay kalmado. Bawat salita ay may bigat ng katarungan. Nasaan ang reynang nagsabing basura ako sa buhay ng anak niya? Nasaan ang matandang tumawag sa akin na baog at walang silbi? Ngayong wala na ang perang pinagmamayabang niyo, bigla niyo akong natandaan bilang anak? Aura, parang awa mo na. May sakit ako. Mahina ang puso ko. Pagdadahilan ng matanda habang pilit na inaabot ang isang platito ng mga prutas sa mesa, tila ba isang huling alay para sa kapayapaan. Pinaghandaan kita ng pagkain. Kumain ka muna. Pag-usapan natin ang settlement. Huwag mo kaming itaboy sa kalsada. Tinitigan ni Aura ang platito at pagkatapos ay ang mga mata ni Doña Esmeralda. Nakita niya ang isang mabilis na kislap ng katusuhan sa likod ng mga luha nito. Isang huling bitag upang paamuhin siya at makuha muli ang kanyang awa. Naalala niyo ba ang sinabi niyo sa akin noong pinalayas niyo ako sa ilalim ng ulan? Tanong ni Aura, habang ang bawat alaala ng gabing iyon ay muling nagliliyab sa kanyang isipan. Sabi niyo, ang basura ay hindi dapat itinatago sa loob ng bahay dahil ikinahihihiya niyo ako. Pwes, Doña Esmeralda, tignan niyo ang paligid niyo. Ang bahay na ito, ang mga alahas niyo, ang apelyidong ipinagmalaki niyo, lahat ng yan ay itinayo sa pawis ng basurang itinapon niyo. Dahan-dahang tumayo si Aura at lumakad patungo sa pinto. Diyan kayo nababagay. Sa loob ng isang mansyong wala ng laman, kasama ang lahat ng kasinungalingang itinanim niyo. Huwag niyo akong pakainin ng inyong pagsisisi dahil busog na ako sa inyong kalupitan. Aura, masama kang tao. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang pagbabalat kayo ay biglang napunit ng mabatid na hindi na niya kayang manipulahin ang dating manugang. Mamatay ka rin sa konsensya mo. Hindi na lumingon si Aura. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang pamilyar na amoy ng luma at amag na papel ang nanggaling sa silid ni Tristan. Pumasok siya doon sa huling pagkakataon at binuksan ang isang lihim na drawer na matagal na niyang pinaghihinalaan. Doon sa ilalim ng mga pekeng dokumento ay may isang maliit na sobre na kulay dilaw. Ito ay isang medical record mula sa isang maliit na klinika sa probinsya. 8 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan sa itaas
ay sa kanya, Aurora Santos. At ang nakasulat sa resulta ng ultrasound ay malinaw na nagsasabing ang sanggol sa kanyang sinapupunan noon ay malakas at malusog. Kabaligtaran sa sinabi ni Tristan na namatay ang bata dahil sa kanyang mahinang katawan. Naramdaman ni Aura ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pahina ay tila isang ebidensya ng isang krimeng mas masahol pa sa pagnanakaw ng kumpanya. Isang maliit na sticky note ang nakadikit sa likod ng record na may sulat kamay ni Tristan. The child is alive. Keep the secret at all costs. Nabitawan ni Aura ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat luhang ibinuhos niya para sa namatay na anak ay isa palang dambuhalang panloloko. Saan dinala ni Tristan ang kanyang anak? Sino ang kumuha sa batang dapat ay kasama niya sa loob ng 8 taon? Ang bawat hakbang patungo sa puntod ng taong nagmahal sa'yo ng tunay ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga tinik at rosas. Masakit man ang bawat alaala, ito naman ang nagsisilbing gamot sa pusong matagal nang nagdurusa sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay amoy kandila at sariwang damo, isang katahimikang nagbibigay ng kakaibang bigat sa dibdib ni Aura. Hawak niya ang isang kumpol ng puting bulaklak, ang paborito ng kanyang ama, habang dahan-dahang lumalapit sa marmol na lapida kung saan nakaukit ang pangalang Don Ricardo Santos. Ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila mga bulong ng nakaraan na pilit siyang kinakausap. Napaluhod si Aura sa harap ng puntod. Hinaplos niya ang malamig na bato at doon ay tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng puot para kay Tristan, kundi luha ng matinding pangungulila at pagsisisi. Papa, patawad! Hikbi ni Aura, ang kanyang tinig ay halos lamunin ng ihip ng hangin. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil hinayaan kong sirain ng isang lalaki ang lahat ng pinaghirapan mo. Pinalayas ako, Papa. Itinapon na parang basura. Pero heto ako ngayon. Binabawi ang lahat. Pero masakit, Papa. Mas masakit malaman na pati ang bunga ng pagmamahal ko ay ninakaw din nila sa akin. Sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman ni Aura ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang amoy ng sandalwood at ang pakiramdam ng kaligtasan ay sapat na upang malaman niyang naroon si Gabriel. Nanatiling tahimik ang lalaki sa kanyang tabi, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang puso. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang bagyong darating. Hindi ka nag-iisa, Aura? Mahinang sabi ni Gabriel, narito ang iyong ama, binabantayan ka. At narito ako, hindi ka iiwan hanggat hindi mo nahahanap ang kapayapaan na nararapat sa iyo. Inabutan ni Gabriel si Aura ng isang maliit, luma at medyo naninilaw na kahon. Nayari sa Nara. Nakuha ko ito sa huling safe deposit box ng iyong ama na nakapangalan sa akin. Sabi niya, ibibigay ko raw ito sa iyo kapag nakatayo ka na sa sarili mong mga paa sa harap ng kanyang huling hantungan. Nanginginig ang mga kamay ni Aura habang binubuksan ang kahon. Sa loob niyon ay isang lumang susi, isang locket na may larawan niya noong bata pa, at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang binasa ni Aura ang mga salita, at bawat letra ay tila isang haplos ng pag-ibig mula sa kabilang buhay. Anak kong Aurora, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Patawarin mo ako kung may mga lihim akong itinago sa iyo upang protektahan ka. Hindi ko kailanman pinagkatiwalaan si Tristan, kaya't gumawa ako ng paraan. Ang susing ito ay para sa isang maliit na bahay sa Batangas, isang lugar na hindi alam ng sino man sa pamilya Fajardo. Doon ko itinago ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao at tungkol sa batang akala mo ay nawala. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, anak. May kapatid ka ring makakatulong sa iyo.
Isang taong matagal ko ring inilihim para sa kaligtasan ninyong dalawa. Nanigas ang buong pagkatao ni Aura, isang kapatid, at ang kanyang anak. Naroon kaya sa bahay na yon? Ang bawat impormasyon ay tila isang gamot na mapait lunukin, ngunit kailangan upang siya ay tuluyang gumaling. Gabriel, kailangan nating pumunta sa Batangas. Ani Aura, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng pag-asa. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng kanyang nawasak na pamilya. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, isang estranghero ang nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan. Isang lalaking may suot na itim na jacket, nakatitig sa kanila ng may malalim na mga mata. Hawak ng lalaki ang isang locket na kaparehong-kapareho ng hawak ni Aura. "Sino ka?" tanong ni Aura, habang ang pintig ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng isang panibagong paghahayag. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang locket at ipinakita ang larawan sa loob. Isang larawan ni Don Ricardo na karga-karga ang dalawang sanggol. "Ako ang aninong matagal nang naghihintay na tawagin mong kuya." Ang tinig ng lalaki ay malamig, ngunit puno ng pamilyar na emosyon. "At alam ko kung nasaan ang anak mo, Aura. Pero kailangan nating magmadali dahil alam na rin ni Tristan ang tungkol sa lugar na yon." Ang huling pagtutuos ay hindi laging nagtatapos sa isang madugong labanan. Minsan, ang pinakamasakit na parusa ay ang harapin ang sarili mong kawalan sa harap ng taong dati ay binaliwala mo, habang ang lahat ng iyong kasinungalingan ay naglalaho na tila usok sa hangin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel patungong Batangas ay tila isang mabilis na tibok ng puso ni Aura. Sa kanyang tabi, ang kanyang kuya na si Rafael ay nananatiling tahimik, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa locket ay sapat na upang malaman ni Aura ang bigat ng emosyong kinakaipit nito. Ang amoy ng dagat ay dahan-dahang humahalo sa hangin, isang pamilyar na halimuyak na nagpapaalala sa kanya ng mga kwento ng kanyang ama tungkol sa isang lihim na santuwaryo. Huminto sila sa tapat ng isang lumang bahay na bato na napapalibutan ng malalagong puno ng mangga at mga halamang dagat. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang babala. Hindi pa man sila nakakababa, nakita na ni Aura ang isang pamilyar na itim na sedan na nakaparada sa gilid. Ang sasakyan ni Tristan. "Huwag kayong mabibigla," bulong ni Rafael habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngayong wala na ang lahat kay Tristan, gagawin niya ang lahat para mahanap ang huling alaan ng tatay niyo, ang trust fund na nakatago sa bahay na ito. Pumasok si Aura sa loob ng bahay. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa lumang sahig na kahoy ay lumilikha ng isang malalim na tunog na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng gusali. Doon, sa gitna ng sala na puno ng mga alikabok at mga lumang gamit, nakita niya si Tristan. Ang lalaki ay wala na ang kinang ng isang CEO. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlalalim, at ang kanyang mga kamay ay puno ng uling habang desperadong binubuksan ang isang lumang vault sa dingding. "Nasaan ang pera, Aura? Nasaan ang mga dokumento?" Hiyaw ni Tristan nang makita siya. Ang kanyang tinig ay paos at puno ng desperasyon, tila isang hayop na nasusukol sa sulok. "Ibigay mo sa akin ang access sa fund na ito. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat ng ito." Lumapit si Aura, ang kanyang muka ay kasing lamig ng marmol. Wala nang galit ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tanging isang malalim na awa para sa lalaking sumira sa kanyang sariling buhay dahil sa kasakiman. "Wala nang pera rito para sa'yo, Tristan," mahinang sabi ni Aura. "Ang trust fund na hinahanap mo ay hindi para sa negosyo. Iyon ay para sa kinabukasan ng anak ko, ang anak na ipinagkait mo sa akin sa loob ng 8 taon. Nasaan siya?" Isang mapait na tawa ang binitiwan ni Tristan. "Anak?
Akala mo ba ay madali mo siyang makukuha? Siya ang huling hawak ko sa'yo. Kapag nakuha ko ang pera, sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya. Hindi mo na kailangang magsalita, Tristan. Sabat ni Gabriel na pumasok kasunod ni Rafael. Inilatag ni Gabriel ang isang envelope sa ibabaw ng mesa. Nalaman na namin ang lahat. Ang bata ay nasa pangangalaga ng isang madre sa malapit na kumbento rito, sa ilalim ng pangalang Liam. At isa pa, bago mo isipin na may babalikan ka pang pamilya kay Monica, baka gusto mong basahin ito. Nanginginig na kinuha ni Tristan ang papel. Ito ay isang DNA test result na nakuha ni Gabriel mula sa mga records ng pribadong ospital ni Monica. Ang resulta ay malinaw. Hindi si Tristan ang ama ng dinadalang sanggol ni Monica. Hindi totoo ito, bulong ni Tristan. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Mahal ako ni Monica. Hindi niya magagawa ito sa akin. Monica never loved you, Tristan. Ani Aura, ang kanyang tinig ay puno ng habag. Minahal niya ang kapangyarihan mo. At ngayong wala ka na, iniwan ka niya sa gitna ng dumi na ikaw rin ang gumawa. 8 taon kitang pinagsilbihan, 8 taon kitang minahal ng tapat. Pero itinapon mo ang lahat para sa isang babaeng ginawa ka lang hagdan para sa sarili niyang ambisyon. Napaluhod si Tristan sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang marahas na pagsuko. Ang bawat sakripisyo ni Aura, ang bawat formula na ninakaw ni Tristan, at ang bawat luhang pumatak sa loob ng 8 taon ay tila naglaho na sa hangin. Iniwan ng lalaki na walang anuman kundi ang kanyang sariling multo. Patawad, Aura. Patawad. Ang bawat salita ay tila isang tuyot na dahon na nalalaglag sa putikan. Hindi sumagot si Aura. Tumalikod siya at lumakad patungo sa pinto ng balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Huli na para sa patawad, Tristan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa galit, kundi sa paglalagay ng lahat sa tamang lugar. Huling sabi ni Aura, bago lumabas ng bahay kasama sina Gabriel at Rafael. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, isang maliit na tinig ang narinig mula sa may hardin. Isang batang lalaki, may suot na puting sando, at may mga matang kaparehong-kapareho ng kay Aura. Ang dahan-dahang lumalapit habang hawak ang isang bola. Mama? Ang tanong ng bata ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong pagkatao ni Aura. Napatigil si Aura. Ang kanyang hininga ay tila naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, nakita niya ang bahagi ng kanyang kaluluwa na akala niya ay kinuha na ng langit. Ang bawat gabi ng pananangis ay may katumbas na umaga ng pag-asa. At sa pag-agos ng huling patak ng luha, doon sumisibol ang isang bagong buhay na mas matatag, mas malaya, at mas maliwanag kaysa sa anumang bituin sa langit. Nakatayo si Aura sa gitna ng malawak na hardin ng kanyang ama sa Batangas, habang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Sa kanyang tabi, ang batang si Liam ay masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang tawa ay tila isang banal na himig na pumapawi sa lahat ng sakit ng nakaraang 8 taon. Ang amoy ng sariwang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kape ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Mama, tignan mo ang lakit ko! Sigaw ni Liam habang tumatakbo patungo sa kanya. Dinaluhong ni Aura ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ang bawat hininga ng bata ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng gatas at araw sa buhok ni Liam ay ang pinakamahalagang pabango na nalanghap niya sa buong buhay niya, higit pa sa anumang mamahaling formula na nagawa niya para sa Lumina. Ang ganda, anak, iingatan mo yan ha? Dahil lakit yan ng lolo mo. Bulong ni Aura habang hinahalikan ang noo ng bata.
Nabalik ang diwa ni Aura nang lumapit si Gabriel at Rafael, ang dalawang lalaking nagsilbing sandigan niya sa gitna ng bagyo. May dalang mga pahayagan si Gabriel kung saan ang banner story ay ang pagkakaresto kay Tristan Fajardo at ang pagguho ng kanyang kredibilidad sa buong mundo. Ang balita tungkol sa pandaraya sa patent at ang kumpirmasyon ng pagiging tunay na may-ari ni Aura sa Lumina Innovatics ay tila isang malakas na dagok na tuluyang tumapos sa karera ni Tristan. Tapos na ang lahat, Aura. Ani Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at paghanga. Ang kumpanya ay nasa ilalim na muli ng iyong pangalan. Ang mga kaso laban kay Tristan at Monica ay umuusad na at hinding-hindi na sila makakabangon muli. Ang hustisya ay hindi na lang isang pangarap. Ito na ang katotohanan. Tumingin si Aura sa malayo kung saan ang dagat ay kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito, Gabriel. Akala ko noon, ang pagiging asawa ni Tristan, ang tanging tadhana ko. Pero tinuruan ako ng sakit na ang tunay na halaga ko ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi ko, kundi sa kung sino ako sa harap ng aking sarili. At sa harap ng iyong pamilya, dagdag ni Rafael habang inilalagay ang kamay sa balikat ng kapatid. Hindi ka na mag-iisa, Aura. Ang diwa ni Papa ay mananatili sa atin. At ang bawat formula na gagawin natin sa bagong Lumina ay magiging alay para sa kanya at para sa katarungan ng lahat ng mga inapi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, bumalik si Aura sa opisina ng Lumina Innovatics. Ngunit hindi na siya ang placeholder na asawang naghahatid lamang ng kurbata. Pumasok siya sa boardroom bilang chairman at CEO. Ang lahat ng empleyadong dati ay hindi tumitingin sa kanya ay ngayon ay nakatayo at nagbibigay pugay ng may tunay na respeto. Inalis ni Aura ang malaking portrait ni Tristan sa gitna ng silid. Sa halip, ipinalit niya ang larawan ng kanyang ama na si Don Ricardo, kasama ang unang laboratorio kung saan nagsimula ang lahat. Binago rin niya ang pangalan ng kumpanya mula sa Lumina Innovatics patungo sa Aurora Light Sciences. Ang bawat produkto natin mula ngayon ay hindi lamang para sa kagandahan ng balat. Pahayag ni Aura sa kanyang unang board meeting, ang boses niya ay puno ng awtoridad at inspirasyon. Ito ay magiging simbolo ng paghilom dahil ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa isang pusong marunong bumangon mula sa sarili nitong pagkawasak. Habang natatapos ang araw, naglakad si Aura sa pasilyo ng kanyang bagong kumpanya. Nakita niya si Monica sa balita sa TV. Nakayuko habang dinadala ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Tanging ang takot sa isang kinabukasan sa likod ng rehas. Si Doña Esmeralda naman ay balitang na foreclose na ang mansyon at ngayon ay naninirahan sa isang maliit na apartment. Mag-isa at kinalimutan na ng lahat ng kanyang mga kaibigang elitista. Huminga si Aura ng malalim. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw ng kalayaan. Paglabas niya ng gusali, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan, kasama si Liam na kumakaway mula sa bintana. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Gabriel nang may lambing sa kanyang mga mata. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aura. Isang ngiting hindi napilit, isang ngiting hindi na natatakot. Handa na ako, Gabriel. Dahil ngayon, alam ko na kung saan ang tunay kong tahanan. Habang lumalayo ang kanilang sasakyan sa ilalim ng kulay ng langit ng takip silim, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matinding liwanag na magmumula sa puso ng isang babaeng muling isinilang. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, isang paulit-ulit na awit ng paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nakatayo si Aura sa may beranda ng kanilang lumang bahay na bato, habang ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na karagatan. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat.
Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim, malaya, at puno ng bango ng tagumpay at kapayapaan. Sa loob ng 1 taon, ang Aurora Light Sciences ay naging simbolo ng pag-asa sa industriya ng medisina. Ang Project X na dati ay naging mitya ng kasakiman ni Tristan ay isa na ngayong gamot na nagliligtas sa libo-libong Pilipinong may karamdaman sa puso na ibinibigay ng libre para sa mga nangangailangan sa ilalim ng Ricardo Santos Foundation. Ang bawat formula na ginagawa ni Aura ay hindi na lang para sa tubo, kundi para sa serbisyo, isang pagpapatuloy sa pangarap ng kanyang ama na ninakaw ng maling tao sa loob ng mahabang panahon. Natanaw ni Aura mula sa malayo si Liam na masayang nagtatakbo sa buhanginan kasama si Gabriel. Ang tawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika na narinig niya. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang bawat luhang pumatak noon ay may katumbas na ligaya ngayon. Ang kanyang kuya na si Rafael ay abala naman sa pag-aayos ng kanilang hapunan sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang pamilyang akala niya ay naglaho na ay muling nabuo, mas matatag at mas nagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok. Napangiti si Aura nang maramdaman ang paglapit ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Ang init ng presensya ng lalaki at ang tahimik na pagsuporta nito sa lahat ng kanyang mga desisyon ay sapat na upang malaman niyang nahanap na niya ang tunay na katuwang sa buhay. Naisip mo ba na magiging ganito kapayapaan ang lahat, Aura? Mahinang tanong ni Gabriel habang nakatingin din sa naglalarong si Liam. Noon, akala ko ang mundo ay isang malupit na lugar na tanging pananakit lang ang alam gawin. Sagot ni Aura, ang kanyang boses ay puno ng kapanatagan. Pero natutunan ko na ang dilim ay bahagi lang ng paglalakbay para mas lalong pahalagahan ang liwanag. Hindi ko na kailangang magalit kay Tristan o kay Monica. Ang kanilang parusa ay ang mabuhay sa mundong sila mismo ang sumira. Habang ako ay malaya na sa mga tanikalang iginapos nila sa akin. Napatawad na ni Aura ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Natutunan niyang ang pagmamahal ay hindi dapat nangangahulugan ng pagkawala ng sariling dangal. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagbawi sa kanyang sariling halaga at sa pagyakap sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at lumalabas ang unang bituin sa langit, nalaman ni Aura ang huling leksyon ng kanyang paglalakbay. Ang isang babae ay tila isang aurora, maaaring magtago sa dilim ng gabi, ngunit sa tamang panahon ay magbibigay ng isang kamanghamanghang ningning na hinding-hindi kayang pawiin ng kahit anong bagyo. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na. Ngayon, ang kwento ng kanyang paglipad ang nagsisimula.